Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Tinatabihan ng mga Aprikano dyan eh. Okay. Oh, hello, my friend. Kasi nga, naandun si Romualdez. Upay? Ay, sorry. Sorry. Oh. Kasi yung mga ano dyan yung mga Aprikano dyan eh. Panglima, na matinding lapit ng lapit eh. Etong si Sir Orly, ex-Marin. Binanggit na naman niya si Romualdez. At syempre, binabati natin mga kababayan natin sa Middle East. Hello po sa inyo lahat. At syempre, walang iba dyan sa dahig na naman. Hello po sa mga dahig. Wala na po ba tayo issue dyan? O may issue pa rin kayo hanggang ngayon? Hindi na natapos ang putang ng issue na yan, mga banateros. O tigil-tigilan nyo ng issue dyan, ha? Diba? Kulang na lang pag-awayan ninyo yung halaman dyan eh. Binanggit si Romualdez. Diba? I-discredit ka. Hindi kasi lahat na lang pinag-aawayan yan eh. Ang pangalan na hindi dapat pinapangalanan. Pati pagkain, pinag-aawayan ninyo. Baka pati yung damo, pag-aawayan nyo dyan. Yung ICI na kinuha nila. Mas may malaki pang issue. Huwag na yung supposedly lead investigator. Ang importante, pag pumunta kayo dyan, nila ngayon. Pinapakita nyo suporta kay Pangulong Duterte. Nagiging bukang bibig niya kasi si Romualdez. Hindi suporta ko kanino. Tapos mag-aaway-aaway kayo. Hindi kaya ako talaga nung nagpunta ako dyan, ayoko nagtatagal eh. Flood control, ayoko nakikisali sa chismisan eh. Oo, hindi ako bibiro. Pag binanggit mo si Romualdez, binilinan ko na kaagad yung kapatid natin sa SMNI dyan eh. Sabi ko kay Anton, ay, power! Ganon ang pattern sa ating gobyerno. Yung mga bata mo dyan, away na tarantado eh. Hindi, diba? Binili na ko na siya kagad. Sabi ko, ayoko nang away-away ha. Basta dadaan lang ako to show support, to do my job. Then alis na kagad. Ayoko na yung mga issue-issue. Alam mo naman, best friend natin yan. Buti naman, pag tinatago niya na ako. Pero again, salamat Anton. Hindi gagalaw si Zaldico. Thank you very much. You're the best. Hindi alam ng kanyang amo na si Romualdez. Pag-usapan na natin ito mga issue. Hindi naman gagalaw si Romualdez. Kasi alam mo bakit ako bumati. Kasi sabi nung iba dyan, kung bakit ba hindi ka na bumati, diretso ka na kaagad ng alam mo, gusto ko nga dito magkaroon ng portion. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Araw-araw mamimigay tayo ng 500 Gcash. Siguro sa mga 5 na readers natin. May tumawag sa akin. Viewers, hindi readers. Marine. Viewers natin sa serbisyo pa. Isang marine po ito tumawag sa akin. May idea ba kayo? Sabi niya sa akin, magtatanong ako ng 5 question. Ang unang 5 ito, hindi pala. Magtatanong ko na isang question. Ang una makakahula ng 5 ay may 500 na Gcash. Alam ba yung para makapag-share tayo ng konti nating mga blessings? Kasi paano kaya gagawin yung kasi ayoko naman mag-away-away kayo kung sino na una sumagot. Malalim na maghahanap ako ng AI na makakapag-analyze kung sino yung unang nag-comment. Diba? Kasi importante para malaman natin sila po yung sa madaling salita sila po yung parang nag-i-spy. Gcash na 500 pesos. Pangkapirin nyo. Sila po yung MI5 ba yun? Starbucks din nyo. Mukha ka na rin social yung Starbucks ka, di ba? Sa Russia ba yun? Tapos bigla ka magbebenta ng tilapia sa loob ng Starbucks. Maraming ganun sa Starbucks nagbebenta ng tilapia. So bago ka mapasok dyan sa intelligence, punta kayo, lalo na sa mga may call center, ang gagawin sa'yo ng AFP. Hindi ho biro yan mo sa Starbucks, hindi na parang being a parang palengke, nagbebenta ng mga tilapia, ang ingay. Background check na ang ginawa ng anyway, pag-usapan na natin ito kay Villanueva. Credible daw ito si Sir Orly. Ito si alam mo itong si si Remulla. Exciting din, gusto ko magpasalamat sa kanya. Palakpakan natin siya. Tumatanggap na ng pensyon. Ibig sabihin, hindi, gusto ko magpasalamat sa kanya. Kung wala sa kanya, walang topic. Sa serbisyo. Kasi siya yung pinakabida-bida. Hindi, ito, walang biro ha. Yung mukha ni ibig sabihin, maganda ang iyong ginawang serbisyo. So yung dalawang yun,
is more than nakita enough, sabi nating niya sa akin. More public than enough servant. para Sobrang bida-bida niyan. supalpalin Nung nasa itong DOJ yan, sinasabi sobrang bida-bida niyan. ni Halos Lacson na background nagkasakit check. na nga dahil sa sobrang bida-bida eh. Di ba? Nag-lead ng ilang buwan yan. Kasi mantakin alam mo, nung nag-lead siya na nahimik ang DOJ. Naging professional ang DOJ. Official ng nagkasakit siya kasi DPWH na tumahimik hindi eh. binanggit si Pero nung Romualdez. pagbalik na naman yan, nag-ingay na Ginawang naman siya, bayani. nababoy na naman ng Lumabas DOJ. etong Hindi, si alam mo kasi mga Sir kababayan, Orly, ang dami ho dyan, pinapa-background nandiyan sa DOJ, check. mga matitinuho mga tao dyan. Basta talaga, mga professional o mga nagsalita piskal ka dyan, mga at pinangalanan mo si professional Romualdez, ho may yung mga, background. lalo-lalo na yung mga hindi appointee. Pag wala, yung bagang mga bayani ka. mga talagang naandyan na yung Ganun yung career katindi officer ngayon. na mga naandyan. Uy, binabati ko Tapos, pala yung mga ladies and piskal na gentlemen, naandyan. mga Kasi banateros tuwing natin nagpupunta po tayo dyan, may mga Ngayon, ang piskal tayo tinatarget na nakikilala. nilang i-discredit, At walang sinasabi iba nila, kundi si nanonood daw Marcoleta. sila. Sabi ko, sana naman wala akong nasabing pangit sa inyo. Hindi, totoo naman. Mabubuti yung mga tao Subukan dyan. ninyo na Ako, mag-aalaman. marami kong kilala mga Subukan piskal ninyo. na hindi ho in-appoint. Subukan ninyo ang tikas ni sila ho yung Marcoleta mga na magagaling magkaalaman mga piskal tayo na kung gaano kayo very sila kalakas. Kasi objective sa alam mo mga si desisyon. Marcoleta, hindi Kaya naman lang po nahahaluan ng simpleng politika abogado pagka pinasukan mo Yan ng po ay politiko magaling na abogado appointment. at talaga Tulad nga nito namang ni pag Remulla. nagsalita, Nababoy ang may DOJ nung nandyan research, siya eh. gumagawa pero ng ngayon, kanyang assignment, professional hindi na katulad uli ng ang mga taga abogadong DOJ. pulpuli. Ano na ho sila uli? Lalo na yung hindi nasa na ho sila vlogging. kumikiling at sila ho'y Kilala nyo nagtatrabaho na lang. Hindi ko alam eh. Isipin ninyo ha. Tapos ngayon, Dati nung nandiyan si spokesperson Remulla, na. maya't maya ang gulo ng DOJ. Ngayon, matitino na. Sana yung acting, acting pa ba o sekretary Kaya na yung nga, taga alam mo, DOJ ngayon? Parang acting eto, ha? pata eh. Huwag po niyong gagayin si Opinion Remulla. ko lang ito. Parang awan nyo na. Ito yung aking opinion. It's not a fact. It's Kasi an ngayon, opinion. Ibig sabihin, nabubulabog naman sa yung aking ombudsman, nagbumukha na realisasyon, naman silang palengke sa doon. tingin ko talaga ang Kasi susunod ginagawa na i-discredit ni Mantakin mo, Lacson saka nakakita, at ombudsman, nito ni araw-araw Soto may press ay con. walang iba kung hindi si Marcoleta. Hindi, di ba? Araw-araw na lang Tingnan nasa ninyo harap siya ng maglalabasan media. na. Katulad na ngayong news, may lumalabas na tungkol kay Marcoleta. Mas marami pa atang Mukhang oras talagang yung pagharap niya sa media i-discredit kaysa na sa kasi si pagtatrabaho niya. Marcoleta lang ang magaling eh. Alam na alam mong politiko Diba? Napalusot diba? niya. Alam na alam Hindi mong ko in alam the kung future may napagalitan ba si pinangangalagaan Lacson para kumandidato. ni Romualdez. Alam mo, Brad, ba't papalusot ito masasabi ko sa iyo, ha? Ba't kayo nagpasok na Hindi na pala magtuturo sa sekretary. akin? Ombudsman na Remulla. Hindi Ay, baka lahat ng ganun na bagay nangyari, di ko nadadaan alam. sa pagpapakit pag-iepal. Baka ganun na nangyari. Maaring, sige, Kaya sabihin na lang natin, din. bilang politiko, mataas yung iyong pinag-iinitan ngayon si Marcoleta. Naglalabasan yung mga black propaganda sa kanya. Remember, that's half of the yan ang story, ginawa yung kay Chis awareness mo Escudero. bilang politiko. Pero the other Nung half of the nagsalita na story, si if Chis they will Escudero, vote you, kini-question niya na si sa ginagawa Romualdez. mo, kahit May pattern 100% talaga yung magiging awareness Diba? mo, walang boboto Nagsimula sa'yo. na kay Romualdez. Oh, Si Chis Escudero. kasi sabi mo nga, Abay, ang binabanatan buhay, ang naman batas, siya. parang ruler Diba? yan. Siya po ay- You can bend the law, but you Kung will not ano-ano break nang it. iniimbento Ang sa buhay kanya. ito. Ano ito, iPhone Air? Kung ano-ano ng issue ay kinakabit sa kanya. Gago! Oh, Ngayon, sana ito ko naman sinabi si mo, Marcoleta. the law Kaya is nga like tingnan an ninyo, iPhone Air. Sino man Promotion ang pumayag, to Apple, bigay naman. o di kaya magbanggit Kasi ang iPhone kay Air naman, Romualdez, isa sa pinakamatibay definitely, na Apple, iPhone. merong lalabas kasi na dahil sa issue. titanium, kaya ang Kaya daming magkano ganun. nga may Nanonood lumalabas ako, na sinusubukan kasi di ba ang nipis nun yung iPhone ganun Air? katindi. Diba? How I wish. Kaya ang lupit Sana po. all meron. Ang Di ba lupit po nipis-nipis dahil nun? ikinukonekta ito Kahit si, nabaliin mo yun, hindi kasi katulad ng mga Pro Max na siyempre parang ka naglagay ng brick sa loob parang ng para bulsa mo. bagang, Ito daw, ang conflict of nipis-nipis, interest pero hindi daw, mo may daw paganon-ganon mangyak. Abay, ngayon. para palang batas yan. Ang lupit, Yung ano? batas na Diba? you can bend Nung but una you lang, cannot break. Tuwan-tuwa ko. Sana Ngayon, may ganun. conflict Next of time, interest Remulla, na mga ganun. animal Anyway, ikaw talaga nga, ito. bilis mo magkaroon Yeah? daw ng O, iPhone. panoorin May muna picture. natin, Hindi ko ha? lang alam kung totoo Etong, yun. Ayoko na lang. Hindi ko pinost yun. Baka issue mamaya hindi totoo eh. na kung saan Baka mamaya ini-AI na binabanatan nakakatakot ngayon kasi itong ngayon, si daming AI. Marcoleta. Ha? Bago tayo pumunta dun sa mga Ang iba pang daming AI issue. na Nabisto ang lumalabas koneksyon ngayon ng kay Delegates. asawa Baka mamaya ni Senador magkaroon ako Dante ng Marcoleta scandal sa dyan. insurance AI yan. company ng mag-asawang AI Curly yan. at Sara Pagka Diskaya. ako nagkaroon ng scandal, ang naturang AI yan. insurance Sigurado yan. agency. Ito. Kabilang pa Panoorin sa natin top 10 itong insurance company sa bansa. ngayon daw Narito ang ay Agenda Weekend Report ni Hannity. hinaharas daw, di umano, ni Remulla
Konektado ang asawa ni Senator Dante Marcoleta sa mga insurance Tinawag ni Senador Joel Villanueva na harassment. Ang plano sana ng ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kaso kaugnay ng court barrel scam. Sa huli, natuklasang isinuntabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niya. At nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng inanunsyo kumpanya, kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List Representative pa. Matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PIDA o Priority Development Assistance Fund doon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019. Panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, ikinagulat na may ganito na palang desisyon si Martires. Kaanyay, isinikret may mga bumili ng kotse. Di ba, bago nyo may ilabas, kailangan may insurance. Bago kayo makapag-maneho. Di pwedeng walang nga, bago nyo ma-rehistro yan. Kailangan may insurance yan. Sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Inaalam nyo pa ba kung sino may-ari? Nobody was may-ari niyang lintik na raising that insurance. issue before. Hindi o, di ba? Ayan o yung mga listahan ng insurance na maaaring pwede mong o may magandang terms o di kaya pwede Alam mo, mong ito kunin. problema dito Diba? kay Hindi mo naman Remulla, inaalam no? kung sino na yung pinaka-may-ari Feeling niyan. tambaluslos Hindi din mo eh. na binubusisi. Feeling Bilang isang kontraktor Romualdez na din. kailangan mo ng bond, Yung insurance, feeling niya, kailangan siya mo na ng presidente. Hahanap ka ngayon ng capable Hindi, na alam mo kung insurance bakit. Yung sinasabi niya, company. secret lang daw yung decision. Hindi mo naman aalamin pa kung sino yung mga opisyal doon. Ano, Remulla, napakayabang mo. Di ba? Ano Kita mo kailangan dito ipaalam kung sa'yo? paano nila babaliin. Kailangan Dito, talaga i-abisuhan ka sa binanggit opisina na mo. nila itong Sino ka ba? construction. Di ba? Hindi kasi Company alam mo, hindi pa ni pwedeng maging secret yan. Vizcaya Any decision of the na court, biglang including the lilipat ombudsman, yan meron doon sa niyang mga ginawang pinapublicize, sablay. pwede mong kunin. As a matter of fact, Tila ilang parang ang beses sumasablay sinabi ni ay yung asawa ni Villanueva Marcoleta. sa Sandali, anong Senate. pakialam Ako mismo narinig ko, ng binabalita ko insurance nga dito company? na na-dismiss So, ano na man yung ang kanyang gawin niya? kaso. Ilang beses, ewan ko sa'yo, hindi ka nakikinig. Halimbawa, ikaw, Isang kubeta kumuha ka ba ng insurance, halimbawa, nag-ano? pangalan ng insurance At mo hindi is, mo napapakinggan yun, tapos Martial sasabihin niya yung Insurance. tinago sa'yo. Sino ka para pagpaalaman? ng sasakyan mo. Feeling ka rin presidente, Martial no? Insurance. Feeling Yung ka Martial hari. Insurance, tatanungin Hindi pa ba nun? porket Ano, hindi saan mo alam, balakad sinikreto mo? sa'yo. Ano to? Saan ka ba pupunta? Saan Hindi, ka yun nagliliwali? kasi yung sinasabi niya. Baka naman Sinikreto pupunta daw. sa Sogo. Alam mo, may mga Oy, ganyang ano, bagay na commercial hindi pa. mo na Baka naman pupunta ine-epal sa sa tao. Victoria Court. O baka Diba? naman Hindi mo na nagkakasino ka. pinapublicize sa tao. Wala na hong May mga pakialam. Yung discarding ganyan. insurance Halimbawa company, ko, saan ang mang dami ko ng gagawin kasong mo? na-dismiss. Ang importante, Ano sabi ko nga sa inyo, ikaw dami kong kaso, nagbabayad di ka ba? sa insurance. Kasi di Narinig ba niyo ba binabayaran yung yung insurance kasong, parang yearly kaso ko or kay monthly? pangalan nito, Babayaran mo yung bida-bidang tumakbong mayor. Tapos, pag kami nangyari, Yung networker. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Depende yan sa term. Magbabayad yan ano ba yung yun? insurance, maglalabas. Pero yung insurance company, Rian Ramos? halimbawa Ay, hindi. na kinuha mo Hindi, sa yung jowa kotse ni mo. Rian Ramos. Hindi naman po yan. Sabihan sa pilakad mo. Wala naman ang trip mo sa buhay. Na-dismiss. Alam ko, na-dismiss na Hindi yun. ba kikialaman yan? Alam mo, Unless hindi ko- nagkaroon ka ng Basta- aksidente. basta sabi ng abogado ko, relax ka na lang dyan, tapos na yan. Hindi mo Okay ba na yan. sinadya? Baka naman Alam ko, pinanakaw na-dismiss mo. na yun. Hindi ko naman Pero pinalandakan walang pa dito yun. pakialam sa Ang kung tagal ano na man nun, ha? gagawin mo. Oh, may isa pa ako Dito, na-dismiss. tila pinalalabas Yung kay Trillanes. na merong Hindi ko na kinalaman pinalandakan dito. Yung asawa ni Isa pa. Marcoleta, Yung kay Torre. dito,
sa mga pinagagawa hindi ko na kaya. Alam mo, minsan kasi, may mga times na you just stay humble na kung magkiklaim ng insurance, hindi mo na kailangan that's the only time the insurance company will because come of their profession. at iimbestigahan. They're lawyers. They Yung have to do it. pagkiklaim mo ba Okay? ay ayon sa term and condition yung na client na pinirmahan dinimanda, natin? tahimik na lang ako. Sa madaling salita, napakalayo Kasi po. siyempre para alam mo yun, Baka para sabihin nila, hindi na mayabang kumuha sa iba? hindi na Ang magkaroon pa dami-dami ng kung namang insurance company kaya tahimik na lang Hindi po ho pagka tayo. ganyan nakalaki. So ganun din yung kay Sobrang Villanueva. laki na ho niyan eh. As a matter of fact, hindi nga siya totally nanahimik. Every Ibig time sabihin, na hindi yan ina-accuse siya, basta-basta, hindi ho lagi sila niya marami. sinasabi sa Oo, yung Senate. mga kotse-kotse lang, mura lang Pagka yan, merong mga kaya-kaya ng plenary doon, insurance. merong mga Pero yung mga ganyan ng kalalaki na transaction, na nauungkat na siya, lagi niya sabihin, sinasabi, yung babayaran I have the ng decision insurance that kung it was sakali dismissed, blah, blah, magka-problema. blah. And as a matter of fact, I did my research. Tinignan ko din kung dami niyan. dismiss na nga ba. At the same time, hindi naman dismiss ho na yan. yung balita. Aalamin Hindi pa ko alam sa tao ng na ito. Diskaya kung sino. Ang Kung importante, bakit legit. hindi Yun niya ang alam. kanilang aalamin kung legit ba Tapos itong ang sasabihin niya, insurance na to. sinikreto daw sa kanya ng ombudsman. Na rin yan kung Sino ka? kani-kanino. Ha? Sino ka? Mga kakilala nila construction, no? Saan ba kayo kumuha Sino ng ka? insurance? Sino ba yung mga katiwala ninyo? Sino ba yung Na mga para maayos? sabihin pa sa'yo ng Para ombudsman, pagka nagka-problema, Remulla, gusto pwede ko tayo lang kumuha paalam ng sa'yo na insurance. na-dismiss na yung kay Diba? Villanueva. Dito Anong biglang concern binali mo dun? Biglang idinikit na doon sa mga nasa proyekto DOJ yung, ka. yung kumpanya You're a ni separate Marcoleta. entity. Talmindoro Separate na may department. kabuuang halaga Bakit ng magsasabi sa'yo ombudsman na 192.9 million. Secretary Remulla Ang dismiss na yung kay parehong project Villanueva, ang ha? pinuntahan ng team ni Senate Alam ba President nila Pro na Tempore sisiksik mo Panfilo sarili mo Lacson dyan? na completed Alam naman ba sa nila na DPWH website ipagpipilita mo sarili pero mo wala dyan sa namang ombudsman? makikita on the ground. Masasabi mo ngayon, sikreto, sinikreto. Ang halos 190. Ewan ko din Nakita sa'yo, ninyo no? binabali. Yabang mo rin. Binabali. Naiinit Biglang ulo ko eh. ipinasok yung kapalpakan. Alam mo, pag nakikita ko yung Diskaya, pagbumukha nito ni... na wala namang kinaugnayan sa balita na yung insurance Remulla. Ito yung yung asawa ni tipo ng Marcoleta gusto mong... pinagkuhanan. Ewan ko Yan na. ang tinatawag na Did you know angling. about it? Nobody knows about it. Ina-angle We ng know, news. Hindi ko alam ikaw kung lang itong walang news na alam. ito. Ikaw lang. Alam mo na. Alam ko na, Kasi dismiss eh. marami ngayon. As a matter of fact, kung kayo ba nateros na, hindi ko sinasabing the entire Kung kayo ba nateros network, narinig, ewan ko hindi sa'yo, ko hindi mo sinasabing narinig. ganun. Manood ka May kasi mga ng network naman na walang kinalaman. Huwag Yung ako network, kanina nanonood, it just nanonood ka happened sa to mga be vlogger yung mong mga tanga. nandun sa loob. Yung mga vlogger ninyo natatanga-tanga, walang alam kung may hindi sari-saring sumipsip sa inyo, racket din. yes man. Tumatanggap Hindi kasi din. alam mo, pinanood ko Hindi ko talaga. Minsan sinasabing sinubukan tumanggap kong yung panoorin yung gumawa mga nito. vlogger nila. Putang Pero ina, may mga makitulog ganun ko eh. sa Yung mga katangahan eh. newsroom, yung producer, Oo, tatanggap lalo na yan. yung mga- O ito, may budget mga tayo kadiri dito. doon. O may press Ang daming release kami. kadiri dyan eh. Yung O, itsura nila, hindi salitang mo press maintindihan release, kung saan pinaganda pinulot lang din. eh. Pero ang Yung totoo log- doon, tas lagay lalo na yung yun. logic nila. May bayad yun. Basura. Para maglabas ka ng Diba? balita Pag na titignan mo talaga, naka-angle parang kanto towards boy na ewan. someone. Parang Or to nawala or yung against ano eh. Pagka someone. tinitignan ko yung mga may tanso ganun. vlogger, yung mga Tuloy, loyalistang tuloy, tuloy. vlogger, 3 para billion talagang mga, na pondo ewan ko, kung sa sitio sinto-sinto, Bique noong o galing 2024. sa Kubet, Eksaktong ano lang, sa lokasyon na Inodoro. aming pinuntahan sapagkat Yung bang galing ba sa consistent kanto ito na sa dating coordinates nag-a-addict na sa kanto, nakalathala sa tapos DPWH tinawag, at sa ili ka, sumbong sa Pangulo bumili ka ng ano website. dyan, ng cellphone, o ito pera, mag-vlog ka, ganun. Parang ganun yung mga addict. Ang bayan ng Nauhan Oriental Mindoro Oo. ang isa Yung sa mga mga tambay, kinall out hindi ko ni Lacson maintindihan. dahil Pero sa laki ng hindi pondo harassment sa ang kanyang flood ginawa. control. It's not Pero harassment. laging binabaha. It's something May that- ilan that pang di umano'y everybody Agila thinks projects sa to be Nauhan still valid, na galing sa but congressional can turn out to insertions. be Ang not valid Agila ang anymore isa sa due to a initiatives secret ni decision. Oriental Mindoro Dapat kasi, Representative hindi Arlan naman na-publish yan, Panaligan. hindi yan Nahugot nilabas. daw ang mga ito sa Nobody unprogrammed know about it. funds na hindi Kahit naman sa dapat Senate madaling mismo, hindi nila alam ma-access yan. ng mga Sa kongresista. panayam ng Super Radio Kung saan DZBB, may multi-million kinumpirma ni Martres projects, na may ganito siyang dumadapo desisyon. ang Agila. Anyay 2018, Pero pagpupo niya lubog bilang pa rin ombudsman sa baha na maghain si ang Villanueva ng nadadapuan motion for reconsideration laban sa Una nang desisyon ni itinanggi dating ni Ombudsman Panaligan ang Morales. involvement sa Ang mga argumento raw ni implementasyon sa Villanueva, maanumalyang forged o proyekto sa pineki umano lalawigan. ang kanyang mga pirma sa mga Spotted dokumento si Panaligan at noong nagpadala rin ng 2024 sa NBI isang findings ribbon-cutting kaugnay nito. ceremony Inilagay ng lang daw si Stronghold Villanueva Insurance sa sa Mindoro, request ng Buhay kung Party saan List, kayong nag-expand hindi ang naman siya kanilang miyembro branch. ng party list na ito. There is no Matatanda ang evidence on nagtalo na record noon sila Lacson at na yung Marcoleta pera na hinggil tanggap sa ng Diskaya Buhay couple Party List ay na napunta iminungkahi si ni Senator Marcoleta Joel na isa ilalim Villanueva sa Workers ay Protection dismissed Program. both cases, Hindi ito criminal and pinirmahan ng DOJ administrative at ng cases. Senate President. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, Kita nyo kung paano nireverse ko dinikit yun yung balita. at dinispis ko yung administrative case. Sinimulan Itinanggi rin sa niyang koneksyon isinikreto nung ang desisyon. pagkuha ni Aba, Diskaya hindi ng ko alam kung insurance anong
sikreto sa amin kasi official noon ay yung asawa ni meron kami Marcoleta. tinatawag na Tapos, CCMS, yung idinikit case si Diskaya management. sa mga
mga kapalpakan o mga di umano mga anomalous project. So, nandun sa system na na-dismiss ko yun. Yun na nga kasi, Ombudsman na Samuel Martires, dapat nagpaalam ka daw. Kung matalino ka, pero kung piglawang kambogo, dapat nagpaalam ka daw kay Remulla. Sinabi mo, ay i-dismiss ko na. Huli-huli siya eh. Magpapaalam lang ako sa iyo. Pero halatang-halata na talagang ipinipilit. Kasi ang Pilipinas parang ang presidente sa atin, ang mga Remulla at ang mga Romualdez. Totoo lang, parang yun. Sila nagdi-decide. Sa kasalukuyan, kaya nga nalintik ang pati si Torre, di ba? Kasi Remulla lang ang nagdi-decide. At saka mga Romualdez. Kung sekretong ginagawa sa ating trabaho. Protected witnesses sila. Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Ayan na, kitang-kita ninyo, ladies and gentlemen, kung paano tayo, alam mo yun, raising more questions than answers. Ito'y isang matinding matinding angling itong nangyayari na ito. Napaka-obvious naman po yung ginawa nila dito. Kasi kayabangan, hindi ko alam ang katotohanan. Ang yabang mo kasi. Para lang ipapakita ko pa sa inyo. Basta binanggit yung pagpuputak ng bunganga mo, Romualdez, bago mo magtingin ng research, sigurado, yari ka. Ano ba naman yun? Eto, bago tayo pumunta kay Magalong, kasi grabe rin yung binitawan ni Magalong. Dito muna tayo sa... pwede ko ba sabihin yung salitang stupid? Ayoko sana sa... huwag na natin sabihin. Kung paano yung witness ngayon ay sinisiraan. Sandali ha. Pero sana, bago ka nagsalita, bago mo pinutak yung bunganga mo, nag-research ka. Who really is Gutesa and how credible is he? Let's get on point with the man who supposedly introduced him, the Senator Dante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor. Congressman Mike, good to see you again. Welcome to the show and maraming salamat po sa inyong oras. Hindi ko lang alam kung yan ang dahilan niya para masiraan lang si Marcoleta said you were the one that called him prior to Thursday's Senate hearing and had asked him to meet him in a restaurant somewhere near the Senate. And this is supposedly where you introduced Senator Marcoleta to Sergeant Gutesa. Kaya nga, nauna yung salita mo, tapos bigla kang babawi ngayon at sasabihin mo, initially, this guy, through a common friend, was also a o baka naman napanood mo ito. Papakinggan ninyo audio ito ng interview ni Carpio. Hindi ko nalalabas yung video kasi nagka-copyright po itong audio lang. Pakinggan ninyo yung paliwanag ni Carpio. Na si Carpio, alam naman natin, hindi po ito DDS, hindi po ito Duterte supporter at alam nyo namang solid na Klawan ito. Pakinggan niyo sinabi niya ha. Patupad ng dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. At ito sa pagkakataong ito makakausap natin sa linya ng telepono, walang iba kundi ang former Senior Associate Justice ng Korte Suprema, walang iba kundi si Justice Antonio Carpio. Good morning Justice. Si Danny Buenafe sa programa Kabayan. Good morning Danny. Good morning sa mga taga-Pilipinas. Okay, maraming salamat sa oras na pinagkaloob nyo kasi very fresh po itong balita at alam ko ay dadalhin mismo yata ito ni Ombudsman Boying Remulla kay Sen SP Tito Soto ang ipapatupad itong 2016 pa actually na dismissal order na sinagawa ng dating Ombudsman, di ba? Alam niyo naman siguro rin yun, yung kay Conchita Carpio Morales. Pero ano ba sa palagay ninyo, ito ba ay pwedeng ipatupad kasi may pinapakita ko kayong mga clearance mula sa Ombudsman, itong si Senator Joel Villanueva noong September 10 lang, 2025 na ipinapakita ko namin ngayon sa screen. Ano ang palagay nyo, Justice? Well, before the meeting ended and then Sergeant Gutesa went to the notarial service to have it notarized, and then in the morning he went to the Senate and he was presented by Senator Marcoleta. You met in a restaurant near the Senate? Near the Senate, about 5 minutes away. Yeah, it's a restaurant that I know Senator Marcoleta had mentioned that the name just escapes me now, but it was in a restaurant that you all met. Who were the people there? Yourself, Senator Marcoleta, Sergeant Gutesa, and anyone else, sir?
naliwanagan niya sa part na yan. Kasi paulit-ulit na sinasabi ni Amy Marcos na ipakukulong daw ni Remulla itong si VP Sara Duterte, which is an impeachable officer. Sabi sa memorandum ng Ombudsman, hindi pwedeng isuspend or the corruption crisis is really affecting all of us. Any impeachable officer o impeachable official. Sorry, not officer, official. So, ibig sabihin, hindi pwedeng galawin ni Remulla si VP Sara Duterte. Ewan ko ito ang sinabi ni Carpio. Ewan ko kung kasi meron daw memorandum ewan ko, unless mali yung memorandum na kinukot nito. Pero sa tingin ko, may punto siya dito Sunod. Obviously, you don't want to name the common friend. Sabi mo nga, ayaw mo nang magdagdag pa ng individuals dito, hindi ho ba? Okay. Would that be correct, sir? Yes, si common friend. Si common friend po is a friend that you truly trust. Malapit ho ba siya talaga sa inyo? Yung members of Congress. Just give me a little bit of a little description or how close you are to this common friend. Just to be able to kind of put the pieces together with Sergeant Gutesa, sir. Naman si Remulla. Walang authority si Remulla isuspindi ang any of the legislative branch. People are also concerned for the country. Sinabi they heard ito binabasa niya sa galing mismo ito sa Ombudsman. From what I heard, will also come out and will reveal also what they know. So I think that's the point. I think bottom line here, I saw the list of the Department of Justice. Secretary Boying is also a good friend of mine. But if you notice, Pinky, there are two names consistently being mentioned by Alcantara and by Mr. Alcantara. This is the name of Mark susundin. And I think, if I'm not mistaken, Paul Estrada. That's why the whole departure order, the freezing of money from AMLA, this has not been done. And these two key people are the ones consistently coming out about receiving money, giving money. And I think, if we really want to solve the problem of corruption, if we really want to address this concern, present concern of our country now, we should really get to the bottom of this. Dapat walang sinasanto, walang tinatago, at talaga ilabas. But Congressman, yung pong sinabi nyo kanina that meron pa pong iba na posibleng lumabas, ibig sabihin mo ba nito, there will be others? Have you spoken to other people who want to, kumbaga, patotohanan itong sinabi ni Sergeant Gutesa? When Sergeant Gutesa pero was in front of me, nung yung nirecommend niya at that time, di ba, ni Justice Conchita Carpio Morales, pero at that time, ang Senate President was Coco Pimentel. Hindi in-enforce ni Senate President at that time. Kasi nga recommendation lang. And hindi necessarily ipatupad. Recommendation nga. Anak ng tutsa naman, recall in the Senate hearing. So, ibig sabihin, pwede i-overturn naman just in case recommend nga. It's not ewan ko yung nagtatanong, medyo mahina. When you say recommend, it doesn't mean say and tell you're forced or required to follow. Recommend Congressman, for premise yung 19 na minention nyo po, that was mentioned in the Senate, ito po yung sinasabing 90 daw umano na security or nagbabantay or in shifts kay Congressman Saldico. Would that be correct, sir? Senate President? Pwede ba yun? From what I understand from the explanation of Sergeant Gutesa, some of them sometimes will be assigned to be securing the houses. Some of them will be assigned in the delivery of money. Some of them would be assigned to be advanced or close in security for Congressman Saldico. Okay. So, be that as it may, sir. So, can they decide on that on a parang plenary? Dapat by a vote? Majority, hindi pwedeng Senate President lang mag-decide, gano'n? Pagtanggap dito sa sinabi ni Sergeant Gutesa. When he told you this story, did you immediately believe him? Or were there red flags? Kung Senate President lang mag-decide, red flags and you know what he told me, even if they check, it's easy to check if it's a security detail of a conflict of party list, if it's part of this, makikita mo talaga. And when he was talking, in the same manner when he spoke in the Senate,
Pareho-pareho eh. And then, number 2, Pinky, yung sinasabi na it wasn't notarized. To reiterate, yung kanyang panawagan o dismissal order. So, tama yun. Imbestigahan ninyo yung notaryo. If there's something wrong with that, then we really have to clarify. Okay. Ang pagkakalam ko, si Attorney Penchi, you mentioned earlier, is working with the Bureau of Jail currently, and she just passed the parties. Because I check also, sabi ko, ano ba itong issue na to? But you know, it's immaterial for me. Okay. Pero ibig sabihin, so recommendation lang ginawa ni Conchita Carpio Morales, ni Justice noon, tapos hindi in-enforce naman ng Senate President nun si Coco Pimentel. Pag nakuha ko ng majority, let's say nagkaroon ng botohan sa Senate and let's say hindi manalo or manalo ang kunwari ayaw nila na mapaalis si Joel Villanueva, ibig sabihin Joel Villanueva will be retained as senator. Yung position niya as senator. Sinasabi lang niya hindi niya pinirmahan, pero yung sekretary niya kumana. Hindi natin alam. Kaya talagang magandang pagpaliwanagin yung abogado na yan. Sabi nga ni Marcoleta, babalik sa kanila yan. Kasi talaga naman ang mga abogado, yung sa mga nasa notaryo, katotohanan naman to. Subukan niyo magpanotaryo. Hindi kayo sasalubugin na harapin ng abogado. Usually, sekretary lang. The weight of evidence in a legal proceeding. Okay. So, whatever ang magiging resulta, kung hindi man aksyonan ito ng Senado or it fails the required number, pwedeng idiretso rin ng Ombudsman to the Supreme Court. Kung gusto niya igiit itong maalis si Senador Joel. Ganon, pwede. Supreme Court na ang final arbiter on this case. Lahat yun ay tama. Kaya nga eh. Dapat yung sinabi mo ay katotohanan. Dapat po yung nag-sign na notaryo ay talagang signature po ng notaryo. Hindi mo ba? That's correct. No, actually, yung principle ng notarized, diba, is that you're making it a public document. Okay, para lang you take an oath in front of the officer, the notarizing officer. Now, I ask you, Pinky, pag ikaw ba nagbenta ng lupa, siya yung Senate President noong 2016, nung lumabas yung order. Yung taong kausap mo, i-deny ka later on, or siya talaga yung tao? Di ba you're doing it in good faith, technically? Sorry, sir, are you saying by a vote of the majority? Parang ganon. Okay. Really signed this, and then is now saying that she also trying to get the side of Senator Joe, si Senator Coco Pimentel, kasi siya yung Senate President. He went to that office. He had it notarized. So he was doing in good faith. Now, assuming constitutional yan eh. Tama. Or scandal, I don't know. Pwede mag-recommend yung ano. He went to the Senate and he said the same statements. So as an yun na nga eh. Okay. So yun yung dapat maging move ni SP Tito Soto if ever he receives that from the Ombudsman. Anyway, just for the record lang, para lang doon sa mga nakikinig ngayon, at niraranaho namin kasi yung clearance na nakalagay doon sa clearance niya from the Office of the Ombudsman Justice. This certifies that our records show that as of September 9, 2025, Emmanuel Joel Jose Villanueva, Senate of the Philippines, tapos sabi niya, has no pending criminal and administrative cases with the Office of the Ombudsman. So meron siyang clearance, pinapakita. Yun ang parang ano niya, sinasabi niya ngayon. Ano to, ninakaw ko sa opisina mo, tinatakan ko, tapos akong pumirma. Kaya nga. Ibig sabihin lang, talagang pumunta si Orly doon at pinatatakan niya ang kuryente ka sa sarili mong kaipalan. One, hindi siguro yung ang nagtatak, baka yung sekretary lang niya. Jollibee ka ba? Baka naman talagang nandun yung abogado, pinirmahan. Pero dahil na-pressure, dahil nagtatrabaho siya sa BJMP, baka biglang dininay niya. The mere fact kasi mga kababayan na may tatak yan. Kaya naman siya tinatawanan, you're a clown. Ang tanong lang, bakit kasi mo ngayon dinideny? Kasi mantakin mo magsalita ka na ganito, tapos biglang, ay, meron palang desisyon. Ano ba? Nape-pressure siya kaya? Yan ang tanong eh. What kind of ombudsman are you? May desisyon na hindi mo alam, tas daldal ka ng daldal? Yung issue nila doon, I think it's side issue. Ito, tingnan nyo, binawi niya tuloy. Binawi ni Ombudsman Boying Remulla ang plano niyang ipasibak sa pwesto sa Senator Joel Villanueva. Kaugnay ito sa dating kaso ng senador sa Port Barrels Camp. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Kapatid, bakit nagbagong desisyon ni Remulla? Pag sa court chat, magagano nyo, magapukpuk man yung ano.
irrelevant. Jiggy, hindi na raw susulat si Ombudsman Boying Rimulya kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Natuklasan na kumpirma kasi ni Rimulya na binaliktad pala ni dating Ombudsman Samuel Martires ang desisyon sa kaso ni Villanueva noong 2019. Taong 2016 nang ipinagbutos ni nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales na i-dismiss si Villanueva dahil sa kasong malversation of funds at falsification of documents kaugnay sa pork barrel scam. Pero gate ni Rimulya, tila isinikreto ang pagbasura ni Martires sa kaso dahil hindi umano ito na i-publish. Sa isang pahayag naman, kinumpirma ni dating Ombudsman Samuel Martires na naibasura na nga ang dismissal order laban kay Villanueva noong 2019. Narito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. The point na merong silya na anuhan yan, nagpunta siya doon. Gayun pa man, sabihin na natin peke yan. Halimbawa lang, peke. Lumabas lang daw ho siya nung nagsalita na siya. Nagsalita siya sa Senado. Binasa niya yung kanyang statement. Yung para ka palang isang pagpapatunay na akin itong statement na ito. Ang daan. Hindi mo na kailangan doon yung notaryo. Ulit-ulit. Grabe kayo talaga. Kakaiba kayong gobyerno. Ang hirap nyo talaga na magkaalaman. Meron ka ng kaalaman. Ngayon, ikaw pa ang tama. Gago! Ikaw pa yung merong masasabi mo. Hindi kasi ito nagsalita. Hindi naman sila amin. Hindi ka kasi nagre-research. Ibig sabihin po, yung signature ni attorney John, hindi siya ang gumawa. Yung kanyang, yung sinasabing pag-prepare nitong affidavit, wala po siya dyan. Yung kanyang pag-participate doon sa preparation of the document, yung pag-sign, sinasabi na niya po, I categorically deny. Dito ni Senador Villanueva. Then it should be investigated. She should be investigated. Umarap ka! Jiggy, nanindigan si Senator Villanueva na ibinasura na nga ng Ombudsman ang dati niyang kaso na yan. Naglabas pa ng mga resibo si Villanueva. Kabilang dyan ang dokumentong nagpapatunay na sa desisyon ng Ombudsman noong July 31, 2019 nakalagay na dismiss ang kanyang kasong malversation of funds and falsification of documents dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naka-highlight din na pineke ang kanyang pirma kaugnay ng paratang na maanumang. Alam mo, Villanueva, kung ako sa'yo magpahiring ka dyan, ipatawag mo itong ano na to at pagalitan mo dun sa kaepalan niyang hindi man lang nag-research. Basically, kayo po ay naniniwala na si Gutesa ay talagang nagpunta dito kay attorney. At paano kung medyo mababang opisyal ng gobyerno na hindi makalaban? Ay talagang nag-sign doon sa kanyang makadepensa dahil walang makinari. At least ikaw pakikinggan ka dahil senador ka pakikinggan ka ng media. Paano naman yung ibang mga gusto lang pagtripan ng administrasyon nato? Kawawa di ba? Laman-loko ng inuuna kasi yung pag-iepal bago mag-research. Kawawa naman yung mga opisyal ng gobyerno na nagaganyan. Di ba? Kawawa Ako, nakakabulis ito. Buti na lang talaga. Hindi ako opisyal ng gobyerno. Kung opisyal ako ng gobyerno, talagang mabibuisit sa ganito Yung paggastos sa 10 million pesos yung pork barrel fund tung siya'y party-less congressman pa. Naglabas din ng clearance si Villanueva mula sa Sandigan Bayan kung saan nakasaad na wala siya nakabinbin na kasong kriminal at administratibo hanggang noong Setyembre. At kakasend lamang ito ng opisina ni Villanueva, pinakita rin niya na nagpadala mismo ng sulat ang Ombudsman sa Senado noong 2019 para iparating sa kanila dito nga sa pagbaligtad ng desisyon sa kanyang kaso. Ayon kay Senator Villanueva, inasahan na nila ang ganitong uri ng harassment. Idedemanda raw niya ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa kanyang dating kaso. Gate naman ni Rimulya, walang ginagawang harassment kay Villanueva. Kabilang din si Villanueva sa mga senador na nadadawi sa flood control scandal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille sa Monte Live mula sa Alam mo, payo ko lang sa iyo, Rimulya, ha?
Ang imbestigahan mo yung bakit nasunog yung DPWH. May official bang kasangkot doon? Kasi sabi nila, nababalitaan ko. Alam kasi nilang isang makapangyarihang official daw ang may dahilan nun. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero sabi nga ng mga lawyers, yun daw ang sabi. Ikaw na makakaano niya kung imbestigahan mo sana. Kaya lang, huwag ka masyadong lalapit dyan sa nasunog. Kailangan niya magpanotarize. Kasi maabu-abu dyan. If he verbalized what he said in the alam Senate, naman natin yung kulay mo medyo ano na, kaya baka hindi, kahit ako ayokong pumunta dyan. Si Boss Dada hindi ko pa pupuntahin dyan. Hindi na nga kailangan niya yung notaryo na yan. Baka lalong mang team yun, hindi makita. Bakit iba dyan, pinanotaryo pa nila? Ikaw huwag ka nang pumunta dyan. Hindi naman kailangan panotaryo as long as ito pang matindi. Naku po, ano ba yun? At sinabi mo sa hearing. Yun naman tingnan ninyo pag nag-hearing, tinatanong ba? Kasi alam nyo mga kababayan, ito namang pinanotaryo mo ba yan? ICC, wala naman nagtatanong ng ganun kasi hindi naman yung tila bumabawi na naman doon sa live stream nila. Ewan ko nga, sabi ko, ano ba talaga itong bayan natin para tayong ginagago na alam mo yun, para bagang magsasalita na ipapa-live stream, ipaganyan-ganyan pa sila, live stream, tapos biglang all of a sudden, meron na namang changes na mangyayari na kesyo kailangan daw munang ganito, ganyan. Asa na nga ba yung balita na yun? Kasi nakita ko yung kaganina Sino ba ang napanood ko, nasabi doon, para bang paano pa aayusin pa daw kung paano sa live stream. Sabi ko, bakit nagsalita na kagad yung bossing nyo? Sino ba nagsabi? Parang hindi ko maintindihan yung usong-uso ngayon sino ba ang sa Pilipinas ang bida-bida tinutumbok ni Sir Orly? Di ba yung nasa kapangyarihan? Uso ngayon yun yung huwag na kayo magpabida-bida. Kung bigla naman kayong babawi din. After ni Romualdez, tatamaan na si BBM. Ang nangyayari, bawi kayo ng bawi all out sila sa support. Parang ganyan pagdidepensa kay Romualdez. Di ba? Ay, kay Romualdez. Obvious pa ba yan? Rimulya pala. People who were mentioned, I would think. Hindi ko makita yun. Hindi ko makita yung balita na yun. Pero napanood ko yun kaganina Sabi na parang tila bumabawi itong ICI doon sa saan kaya itong news na ito? Dito lang yun Pero ano naman to? Legit naman. Hindi naman ako magkikwento sa inyo ng hindi legit. Pero may sinabi ho na tila parang inaayos pa daw. Inaayos pa. Sabi ko nga kung inaayos pa, bakit kayo announce ng announce? Basically now saying that this lawyer is the one lying. Bakit kayo salita ng salita na para magsabi na ito live stream na dahil ba nandun kayo sa Senado? Dahil nandun kayo sa deliberation? Kaya nyo sinasabi ang mga ganyan ninyong pronouncement? Hindi sana this is a problem of corruption. Everyone's complaining about it. Everyone knows about it. I think it's about time that we address this issue. Hindi ko na yung sinabi nyo nakita po kayo, sabi mo may dala na po siyang draft statement. Sa ABS-CBN, nagkaka-copyright po ito sino ang tumulong kay Sergeant Gutesa? Matapos i-anunsyo ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. na ila-live stream ang kanilang pagdinig sa mga manumalyang proyekto kontra baha sa susunod na linggo, may paglilinaw ang ICI ngayong Huwebes tungkol sa planong live streaming ng mga hearing. May paglilinaw na. Pagkatapos sinabi, lilinawin nyo ngayon. Anak kayo ng wedding talaga. Ano po yung pinakita niya sa inyo? It's a prank. Before we do so, the ICI would need to study Did it look like the one that has been making the rounds on social media and what we've been showing? Yun na ho ba yun? Taking into consideration sensitive information and the constitutional right of invited resources. Ni Hosaka, wala rin nakaschedule na pagdinig sa susunod na linggo dahil hindi available si Commissioner Rogelio Babe-Singson. Hanggang wala pang guidelines ang planong live streaming ng ICI, hindi rin malinaw pa sa ngayon kung papayagan sa loob ng hearing lumang media o sino mang observer. Aminado ang ICI na kumpleto ang record ng lahat ng mga naunang pagdinig dito, pero hindi pa malinaw kung isa sa publiko rin ba ang mga ito. Para kay Akbayan Representative Chel Jokno,
dapat ding maging bukas sa publiko ang mga naunang pagdinig kung saan sumalang sina dating Speaker Martin Romualdez, Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at ang mag-asawang Curly at Sara Vizcaya. Para gusto lang to protect and to ensure the safety of Sergeant Agutesa. So meron mo talaga nagpoprotekta sa kanya? Because he didn't even want the witness protection program or to be secured by the Senate. Yung mga Marines, I understand sila Colonel Corbin also went there Sabi to naman ng visit. grupong bayan, baliwala ang live streaming kung hindi rin naman makakasama sa investigasyon ang mga malalaking personalidad na sangkot sa anomalya. Samantala, nilinaw din ng ICI ang pahayag ni Chairman Andres Reyes sa Senado tungkol sa umano'y 1% voucher ng DPWH Testing Office. Sabi ni Hosaka, base lamang ito sa report na isinumite sa kanila ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na maituturing pa rin namang aligasyon at kailangan pang beripikahin ng komisyon. Nagsumite naman ng mga dokumento sa ICI ang kalihim ng Sangguniang Bayan ng Paumbong Bulacan na nagdidetalye ng mga hinihinalang Ghost Flood Control Projects batay na rin sa sumbong sa Pangulo website. May honor sila eh. They would die for their own kabaro, yung talagang kasama. Ganun sila. Hindi katulad ng ibang mga pulis na hindi naman talaga nagkasama yan na masasabi mo. Di ba minsan halo-halo naman ng pinanggalingan yan. So hindi po, kaya nga sabi ko nga sa inyo, iba ho ito, galaw nito, kaya nagtataka iba bakit ayaw ng proteksyon sa DOJ. Nasa 700 question pa ni ng iba Umaasaan dyan niyang mga taga-Paumboong na sa tulong ng ICI, mabibigyang linaw ang issue na mga hindi Alam mo, ito kasi yung problema ngayon sa Pilipinas eh. Alam mo, they're trying to portray sa tao. Sino bang boss doon? Di ba si Remulla? Yung para bagang ang concern lang nila yung optics na kunwari inaayos ang issue ng korupsyon. Alam natin na malapit din yun. Dating ang congressman yun eh. Malapit din yung kay speaker. Yung sinasabing transparent, hindi naman transparent. Tinuro niya si speaker. Keso ngayon, may palusot na naman. Diba? Ang hinihingi ng taong bayan ay yung mga nakaraan. Sabihin na natin, objectively, yung kanya hearing ba ang tawag mo doon? O yung pagpunta niya sa ICI? Mas gusto nila yung hinihiling ng tao, tapos na lahat. Ano nang gagawin? Wala nang schedule. Ano pa? Tangin na tinatarantado kayo. Kayo lang naman natatarantado kasi kaming mga hindi maniniwala. Pero kayong mga nagpapaniwala na meron pa rin pangyayari dyan. At hindi ito political. Abay, bahala kayo sa buhay natin. DOJ pero sa kami wala na. Ay, basta ang ating executive branch, lalong-lalo na ni Marcos. Maging independent. Ibig sabihin, Congressman, let's just, I want to ask you about certain, siguro some possible circumstances that may happen. Kasi dahil nga dito sa pag-deny lang yan ng Pangulo. Ni attorney so paano kung involve yung Pangulo? Peachy Roses Espiras regarding, kayang suspindihin. Wala naman kayong kapangyarihan ganun. In the said document. Sana may ganung kapangyarihan. Some senators might. At pangalawa, hindi kayo dapat pwedeng tanggalin ng Pangulo. Erwin Tulfo who said that posibleng ang mawalan ng saysay yung testimony niya. I'm not sure if those were the exact words, sir, but to that effect. What do you say to that? Pinolitika yung sa ombudsman. Paniwalaan mo yung nagsabi ng sa ngayon, may nakita kayong target na kalyado ng Pangulo? Hindi. Lahat ng tinatarget nila ngayon, kaya sunog-sunog sila eh. Dahil kasi ang focus nila, banata ng kalaban ng Pangulo. Banata ng kalaban ni Romualdez. Sorry kung mali So mali-mali na yung desisyon nila. Katulad dito ni Remulla. Kasi nga mali-mali ang iniisip niya. Yeah, I think it's fine. I mean, parang gusto niyang banata nitong mga nagpangalan. I think they should call Paul Panginoon nilang si Romualdez. So mali-mali ang diskarte kasi nga pinopolitika. As far as the testimony na sana ombudsman ang gagawa ng ganyang klaseng papel yung ginagawa ng ICI. For me, it saddens me that kaya katawa-tawa kayo tingnan nyo ha. Ito, ipapakita ko sa isyo. Isang matinding halimbawa. Actually, na pagkalaban, i-entertainin ng ICI. Ano ba yun? Para bagang bayani sa ICI. Para bagang bayani sa Malacanang. Pero pag ang pumunta at nagsumbong na sa ICI at ang sinusumbong ay ang kalyado ng Pangulo o di kaya yung kanyang asawa ang turing na sa kanya kagad kalaban. Akala ko ba independent yung putang ina ICI na yan? Akala ko ba independent yan?
he wanted to Pero say pag may these things, he wanted to reveal what is happening. Nagsusumbong na it's up to the Senate and tungkol to the sa government. But asawa ng presidente, ngayon pala dinidiscredit nyo na kaagad. To really clear the issue and to get to the bottom of this problem. Congressman, I did want to ask you bakit si Senator Marcoleta at sinagot nyo na nga po dahil alam nila na malapit kayo kay Senator Marcoleta. Sino ba may alam? Si Middleman, yung naging common friend po, o si Sergeant Gutesa mismo? I'm assuming it's the person. O ICI. Inhalintulad pa ng palasyo sa isang nuisance candidate ang nagsumite ng liham at iginiit na ito ay pawang hearsay evidence lamang, kaya hindi ito bibigyang pansin ng First former Lady. Speaker Martin Romualdez, I want to put this up on screen. It was yesterday nang nilabas niya ito. Ang sabi nga niya Minaliit po ng Malacanang ang liham na inihain ng isang pribadong mamamayan sa Independent Commission for Infrastructure na humihiling na imbestigahan ang umano'y koneksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos kay dating Special Envoy to China Maynard Wu na una nang nasangkot sa issue ng flood control scam. Sa palace briefing, kinwestiyon ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang kredibilidad at motibo ng liham na inihalin tulad pa niya sa isang nuisance candidate. Hindi tayo nagkakamali, ito'y nangangalang dyan, Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment. Tingnan mo nakagaguhan din itong sino pa ito yung dalawang tao? Like I mentioned kanina, statement na ganito, di ba? Totoo ba itong si Gutesa? Sino ba magkasama niya? Even if sabihin na natin, nuisance yan, si Raul yan, kung sino man yan, walang kwenta yan, walang silbi yan, na tao. And so on and so forth. Kung independent ang isang body, ang isang organisasyon o isang departamento, o isang ahensya ng gobyerno, dapat open siya kung ano mang isagmit sa kanya. Hindi nyo kagad tiniturn down. Wala pang isang araw, dalawang araw, wala pang isang linggo bago nyo inimbestigahan. Tinurn down nyo na. Sana man lang sinabi nyo, pag-aaralan natin ang sinumite ng mga ebidensya at pagka nalaman natin na ito'y merong katotohanan, i-follow up natin ito. Pero kung ito'y pawang pamumuli politika lamang, we will dismiss this. Ganun sana. When we went through na ako na lang kayo maging spokesperson ni Marcos. Gutesa, hindi ho ba? Sabi siguro nga niya, 1 million kada araw. Pwede, payag na meron po silang group chat nga, kaya there were times na siya po yung kasama sa pag-deliver ng tawag po nila basura. Paminsan nakikita niya checking their chat group that there were deliveries also of basuras na wala po siya doon. Kaysa yung ganitong klaseng pronouncement, Congressman Martin Romualdez saying this, siguro better to say it, quote it. The most telling flaw is the witnesses' claim rather that deliveries were made to McKinley beginning December 2024. Imposible yan. The property has been under renovation since January 2024. I stand corrected there. Sabi ko po January 2025. Malapit sa mga It's been under renovation since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. Falsus in uno, falsus in omnibus. False in one thing, false in everything. Tinawag ni Castro ang hakbang na ito bilang hindi naaayon sa mandato ng ICI. Bakit mo po magde-deliver ng pera 3 times a week sa isang bahay na kung saan nandun po ang mga construction workers? Niya ay nilikha upang mag-imbestiga lamang mga maanumalyang flood control at iba pang infrastructure-related issues. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa pagsusuri umano ng Malacanang sa nilalaman ng liham at mga kalakip nito, iginate ni Castro na wala rong malinaw na aligasyon patungkol sa construction yan, ginagawa yung sabi niya infrastructure. Meron ng issue yan tungkol sa infrastructure. Under construction yan. Patunayan yan na under construction yan. Tapos sasabihin niya, may puro construction worker na. Tapos keso ngayon daw sinasabi,
na pinag-aralan na. Ilang araw pa lang, 2 araw. Ang bilis nyo, ha? Baka kaya mga yan. Baka mamaya mga iskakampi ninyo, ang bilis nyo ginawa niyo construction worker. Ano man yung flood control projects na nag-uugnay sa unang ginang. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Bukod sa kawalan ng koneksyon sa mandato ng ICI, kinwestiyon din ni Castro ang kredibilidad ng liham na basehan niya sa hearsay o sabi-sabi lamang. Alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Simple lang naman Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Gate ng opisyal, tila isang fishing expedition lamang ang pagsusumite ng liham upang siraan ang unang ginang. Sa kabila ng naturang usapin, iginit ni Castro na nasa kamay na ng ICI kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Ibinahagi rin ng Palace Press Officer na sabi ng First Lady ay hindi niya bibigyan ng anumang pansin ang nasabing issue dahil ito anya ay hearsay evidence. Nang tanungin kung paano niya ilalarawan ang ugnayan ng First Lady kay Maynard Wu, nilinaw ni Castro na walang direktang pahayag ukol dito mula sa unang ginang. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi na nagsisilbi si Maynard Wu bilang Special Envoy to China for Trade, Investments and Tourism. Simula Agosto 2025, ani Castro, hindi na hawak ni Wu ang posisyon bilang Special Envoy dahil natapos na ang kanyang termino o na-expire na ang kanyang appointment. Wala namang nabanggit ang palasyo kung sino ang papalit sa pwesto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Cata. Grabe, no? Yan po yung sinasabi natin na talagang itong ICI isang kalokohan. Yan ang katotohanan dyan. Papatawag ko lang yung mga kasama doon sa trabaho. Dahil di naman kayo bukas na talagang imbestigahan ng lahat ng tao. Bukas lang kayo imbestigahan lahat ng kalaban ni Marcos at ni Romualdez. Is there anyone else? Have you spoken to anyone else that is willing to corroborate the statement of Sergeant Gutesa? Bakit mo naman nabanggit yung Seminay? Yung Seminay Foundation. Kahit nakakulong na si Pastor Kibuloy. At kahit kinuha na, yung pinris na yung account niya. Lahat ng account nila doon. Pinris na. Abay namimigay pa rin ng bigas. Sako-sakong bigas. Hindi lang isang sako. Kasi dalawa yun eh. Sako. Tingnan nyo naman, ang lupit talaga ng SMNI Foundation. Kaya some people will be coming out. Naku, kaabang-abang po ito. I really appreciate ang pagsama ng SMNI sa Banateros. Ladies and gentlemen, maghanda po tayo. Nire-representa ni Boss Dada. Maglalabasan. Boss Dada, ikaw na lang bahala. Medyo marupok na yung tuhod ko eh. Alam mo naman, ikaw nag-gym ka. Yabang-yabang mo sa kaka-gym. Kaya ikaw na bahala dyan. Gym ka ng gym eh. Talaga nga naman. O di ang yabang mo, pagpo-post mo sa social media, sasabihin ng katotohanan. Pakinabangan natin. Kasama mo si Jay Orly, isa pang mayabang yung animal na yan. Itong video na ito, basketball, alam mo naman, hindi mataba. Sabi nga nila, yung tunay na silent majority mayabang-yabang, tahimik lang, sinusuportahan ka. Sama mo rin yan, pagbuhatin mo rin yan, nang malaman natin sa mga hindot. Maputi ba yung kilikili niya, mga hindot na mga nagdi-discredit sa'yo. Obvious naman eh. Hindi, kasi dahil nga pinangalanan ninyo si Romualdez. Maraming salamat po sa SMNI at SMNI Foundation. Siyempre kay Pastor Kibuloy. Dahil mga senador sa tindi ng pagsubok ng pinagdadaanan ni Pastor Kibuloy at ng buong KOJC ay na namimigay at tumutulong. At hindi pag sila tumulong, sabi nga extra mile. Nasa Biblia yan eh. Extra mile. Hindi po kulang. Hindi katulad ng tulong ni Marcos at ng gobyerno nito. Putang na 20 pesos. Bebenta pa. Tutulong na nga lang, gusto pang kumita. As long as you tell the truth, God will always be in your side. Matakot ka if you're lying because God nakakabuisit kasi yung ganun eh. Yung tutulong ka na lang, bebentahan mo pa. Maybe. In the eyes of human being, in the eyes of men, gusto mo ba tulungan kita? Panalo sila para matulungan kita. Eto, instead na ikaw ay nasa katotohanan. Ayan, kita mo yan. Instead na Louis Vuitton ang ibebenta ko sa iyo, tutulungan na kita. Mas mababa na lang ibebenta ko sa iyo. Ito na lang yan ang ating sandigan. Diba? O ito, panoorin po natin ito. Binayaran pa rin nila. Ito naman po si... Kung talagang if you care about the eyes of the person na ano ng araw, huwag mo nang bentahan. Binibenta nyo pa eh. Wait po. Bumili ka ng sunglass. Ito, mamili ka na lang. Ito, mas mura ito.
Parang ganun ang ginawa nyo Kaysa napakainin nyo yung mga tao, hindi, ito, mas mura ito. 20